Pito ang nasawi sa landslide sa Nueva Vizcaya dahil sa pananalasa ng super bagyong Pepito. Habang sa Pangasinan, problema naman ang pagbaha na posible raw abutin ng ilang araw bago humupa. Magbabalita, Simon Gualvez. Tulong-tulong ang mga guro at ilang bata para iangat ang mga nabasang gamit sa loob ng classroom na ito sa Calasiao, Pangasinan. Umabot kasi ng hanggang binti ang baha sa Buenlag Central School dahil sa super bagyong Pepito. Ang daming nasayang, mga kailangan ng bata. Hindi rin namin alam kung paano kami magsisimula yung ganito na sitwasyon. Wala na pong pupuntahan yung mga tubig eh. Kahit tumila ng ulan, mistulang lawa pa rin ang school grounds. May tubig din sa mga koridor at iba pang daanan, kaya modular muna ang klase ng mga mag-aaral. Binaharin itong paaralan nung bagyong Christine pero hindi kasing taas kaya gumamit pa sila ng mga tabla ng kahoy gaya nito na nagsilbing tulayin ng mga estudyante at guro. Pero dahil sa taas ng tubig na iniwan naman ng bagyong Pepito, wipek na at lumutang na lamang itong alternatibo sanang tawiran. Ang problema, posible raw abutin ng 1 linggo bago humupa ang baha sa Sitio Lasip. Yung mga dating daanan ng tubig, nasaraduhan na kasi nagtambakan. Di mo rin sila masisisi kung gusto nilang tambakan dahil private property. Sa bayan ng Lingayen, aabot sa halos 200 pamilyang lumikas sa kasagsagan ng bagyo matapos sila makaranas ng storm surge. Tumaas yung tubig, dagat at na inundate yung mga coastal barangays namin. Ang ginagawa na lang natin is to provide them the appropriate support system that the national government, the regional government, the provincial government can provide. The LGUs can only do so much. Nagmistulang dagat naman ang mga palaya sa Dipakulaw, Aurora. Dito naglandfall sa ikalawang beses ang bagyong Pepito nung linggo. Kwento ng isang magsasaka, muntik na nga raw silang anurin ng rumaragas ang baha. Papasalamat kami sa Panginoon at buhay po kami. Ang masaklap, maraming pananim ang nalubog sa baha. Yung mga anihin na palay ay nasira. Tapos yung mga saging, wala na rin saging sa susunod na mga buwan. 8 oras ding na-isolate ang bayan matapos ang pagtama ng bagyo. Nawalan din sila ng kuryente at signal ng komunikasyon. Aabot sa 2 million pesos ang napinsala sa agrikultura sa Dipakulaw. Ang bayan naman ng Dilasag nagdeklara ng state of calamity habang hindi pa madaanan ng Baler-Aurora Kasiguran Road dahil sa naputol na kalsada at landslide. Sa bayan ng Ambagyo sa Nueva Vizcaya, nawasak naman ang mga bahay na ito sa sitio Hukhukyong dahil sa landslide. 2 babae at 5 lalaki ang nasawi na 8 taong gulang ang pinakabata. 3 naman ang sugatan. Pawang magkakamag-anak ang 10 biktima na lumikas at sumilong sa kanilang bahay dalanginan dahil sa bagyo. Pero hindi pala ligtas ang kanilang pinuntahan. Rugged yung terrain, as is the case with almost the entire Ambagyo naman. High risk talaga ng landslide. Yung pinuntahan nga nila ay hindi yon yung designated evacuation center. Sa barangay Masok naman, nagkalat sa gilid ang mga nagbagsakang puno. Ang ilang magkakapitbahay, nagbabayanihan sa pag-aayos ng kanilang tahanan. Pero may ilang hindi alam kung saan hugot ng pampagawa sa kanilang bahay at nabutas na mga dingding. Kahit zero lang po, okay na po yan. Yung kan po, gamit ng mga bata, nabasa kasi po lahat. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.